na kapag ka nawawalan na tayo ng pag-asa, dahil sinukuan na tayo ng lahat, sinukuan ka na pati ng gamot, sinukuan ka na pati ng doktor, huwag mong isiping sinukuan ka na rin ng Diyos. Dahil totoong himala, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, hindi lang sa kalikasan, kundi sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen ba yon? At ang pagpapagaling ni Jesus, tandaan mo kapatid, ay hindi lang kapag nawala ang mga bukol ng cancer o ang lahat ng mga nagpapasakit sa iyong katawan. Dahil maraming gumagaling, hindi man mawala ang mga cancer cells, nawawala ang mga agam-agam, nawawala ang takot, nawawala ang mga pangamba. Kaya humahaba ang buhay hindi dahil nabawasan ang cancer cells, kundi dahil nawala ang stress, nawala ang despair, nawala ang depression. Sapagkat kung hindi man pagalingin ng Diyos ang ating pisikal na kalagayan, pagagalingin niya ang ating kalooban. Sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatirapa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong niyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipon niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ng bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat.
Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipapaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong ebanghelyo mula kay San Marcos, kagaya ng mga ebanghelyo nung nakaraang linggo, ay nagsasalarawan pa rin at tumutukoy sa mga unang pamayan ng Kristiyano noon. Di ba sinabi ko noong mga nakaraang linggo, pinapakita nito yung sitwasyon at kung ano ang damdamin ng mga tao noong mga panahong iyon. At narinig natin ngayon sa ebanghelyo na noong panahon ni San Marcos, maraming mga tao ang nakararanas ng panghihina ng pananampalataya. Yung iba sa kanila, kagaya ng bata na halos patay na ang pananampalataya, o yung iba naman sa kanila ay kagaya ng babaeng dinudugo na nasa bandang gitna ng ebanghelyo na bagamat may pananampalataya, may kalusugan pa, ilang taon nang hirap na yakapin ng buo ang pananampalataya o nag-i-struggle na isabuhay yung pananampalataya. Kaya po, sa mata ng mga Hudyo kasi, kapag sinabing karamdaman, sickness is not just a physical condition. It is a spiritual symptom. Para po sa kanila, yung pagkakasakit ay hindi lang indikasyon na may mali sa katawan mo, kundi may mali sa kalooban mo at sa pananampalataya mo. At ang karamdaman, it does not only give you physical suffering, it is not only an indication of a spiritual difficulty, but it is also a hindrance to your life in the community. Dahil karamihan sa mga may sakit nung panahong iyon, dahil nga ang karamdaman ay kaugnay ng kasalanan, marami sa mga sakit, kagaya ng pagdurugo ng babaeng narinig natin sa Ebanghelyo, hindi siya pwedeng lumapit at mahawakan ng kahit na sinong miyembro ng pamayanan. Kung 12 taon na siyang dinudugo, ibig sabihin 12 taon na rin siyang iniiwasan ng mga kapwa niya, kasama doon ang pamilya niya. Dahil kapag siya'y hinawakan, sila'y magiging madumi din. Kaya imagine the pain of this woman hemorrhaging for 12 years. 12 taong dinudugo. Hirap na nga sa kanyang kalusugan, sa kanyang pangangatawan. Hirap na hirap pa sa kanyang buhay sa pamayanan. At opo, dahil siya'y marumi, hindi siya pwedeng pumasok sa templo. Kaya lalo siyang nahihirapan sa kanyang buhay espiritual. Therefore, her life, she may be alive, but her life is so devastating. Siya man buhay, parang hindi ka rin buhay dahil napakahirap mabuhay. Are you following me? At yung bata sa ebanghelyo natin ngayon ay nagsasalarawan naman sa mga tao na kahit sa murang edad pa lamang o kahit sasandali pa lamang Kristiyano, pinapanawa na kaagad ng pananampalataya o sinusukuan na kaagad ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At ano ang mabuting balita natin ngayon? Na kagaya ng pagpapatigil ni Jesus sa unos at bagyo noong nakaraang linggo, ipinapaalala sa atin na ang ating Panginoon ay may kapangyarihan sa anumang uri ng karamdaman. Jesus is not only powerful over nature, Jesus is powerful over all sickness. Pakiulit nga po, Jesus is powerful over all sickness. Sabihin po natin ng malakas, kayang pagalingin ni Jesus ang lahat ng sakit. And we should believe in that. Minsan po, may kausap po ako na doktor. Ano ang sabi sa akin? Kapatid siya ng doktor. Sabi sa akin nung kausap ko,
Father, alam mo ba yung kapatid ko ay isa sa mga magaling na oncologist. Hindi lang po sa buong Bulacan, kundi sa buong Pilipinas. Dalawa lang po sila na eksperto sa cancer na siya mismo yung oncologist, siya din yung mag-o-opera. Dalawa lang sila sa Pilipinas na gano'n ang specialty. At sabi niya, kahit magaling po yung kapatid ko, never po niyang tinaningan yung mga pasyente niyang cancer patient. Kasi di ba yung ibang mga doktor, sasabihin sa'yo, oh, may 6 na buwan ka na lang. Oh, may 6 months to live ka na lang. Ang sasabihin lang ng doktor na mahusay na ito, sasabihin niya, pag tinanong siya ng pasyente, Dok, gaano na lang po ako katagal? Ang sasabihin lang niya, hindi ako ang Diyos. Dahil kung gusto ng Diyos na mabuhay ka ng mas matagal, mabubuhay ka. At kung ikaw man ay hindi natatagal, yon ay dahil may karunungan pa rin ang Diyos. Pero hindi kita hahatulan kung kailan ka mamamatay dahil hindi ako ang Diyos. Malinaw sa doktor na ito na kahit may kapasidad ang siyensya na i-predict yung itatagal ng buhay ng tao dahil sa galaw ng kanyang katawan, dahil sa galaw ng mga elemento sa katawan ng tao, alam din niya na ang buhay ng tao ay hindi lang isang scientific phenomenon, but it is also a spiritual reality. Ang buhay ng tao, ang ating kaluluwa, ay hindi ginawa ng siyensya. Ito ay biyaya ng Diyos. Amen ba yon? At kung sino ang nagbigay ng biyaya, siya din ang babawi. Kung sinong nagbigay ng buhay, siya rin ang babawi. Kaya sino tayo para magsabi na ang tao ay mamamatay na? Kaya nga ano ang sabi ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon? Nung nag-iiyakan yung mga tao, nung patay na yung bata, ano ang sabi? Bakit kayo tumatangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang siya. Hindi ko sinasabi na kapag patay na yung isang tao, wag muna nating ipalibing kahit 1 linggo ng patay. Hindi. Ang ibig sabihin ko lang ay ito, na kapag ka nawawala na tayo ng pag-asa, dahil sinukuan na tayo ng lahat, sinukuan ka na pati ng gamot, sinukuan ka na pati ng doktor, wag mong isiping sinukuan ka na rin ng Diyos. Dahil totoong himala, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, hindi lang sa kalikasan, kundi sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen ba yon? At ang pagpapagaling ni Jesus, tandaan mo kapatid, ay hindi lang kapag nawala ang mga bukol ng cancer o ang lahat ng mga nagpapasakit sa iyong katawan. Dahil maraming gumagaling, hindi man mawala ang mga cancer cells, nawawala ang mga agam-agam, nawawala ang takot, nawawala ang mga pangamba. Kaya humahaba ang buhay hindi dahil nabawasan ang cancer cells, kundi dahil nawala ang stress, nawala ang despair, nawala ang depression. Sapagkat kung hindi man pagalingin ng Diyos ang ating pisikal na kalagayan, pagagalingin niya ang ating kalooban. Amen ba yon? Kaya nga sa pagpapahid ng banal na langis, nakatutuwa, kapag pinahid yung banal na langis, hindi sinasabi ng pari, mamatay ka na. Kasi yung iba, ayaw papahiran yung mga may sakit kasi feeling nila kapag pinahiran, mamamatay. Walang sinasabi ang pari sa anointing of the sick na, oh, sige, pinapahiran kita ng banal na langis para mamatay ka na. Walang ganon. Ano sinasabi ng pari sa pagpapahid ng banal na langis? Pagkalooban ka nawa niya ng kagalingan, kalakasan, at kaligtasan. Pakiulit nga po yung huling 3 salita. Kagalingan, kalakasan, at kaligtasan. Mahalaga yan. Dahil yan ang epekto ng sakramento. Una, it can give you physical healing, kagalingan. At mayroon talagang mga gumagaling sa anointing of the sick. Alam nyo ba, meron akong
napahiran ng langis noon. Alam kong kahit ako mismo, kumbinsido ako mamamatay na eh. Hindi na makapagsalita. Nag-aagaw buhay na. Nakakabit na lang sa aparato. Ang nagpapahinga na lang sa kanya ay respirator. Sabi sa akin, Father, tinawag na po namin kayo kasi baka po anytime mamatay na. Pinahiran ko ng langis. Binigyan ko na ng indulensya plenarya. Kala nila mga 5 minutes na lang ang itatagal. Tanong nyo sa akin kung gaano katagal pang nabuhay. Tanong nyo sa akin gaano katagal. Umabot pa ng 5 days. Natanggal pa yung respirator. Sabi sa akin, Father, alam mo, pag alis mo after ilang minutes, nagulat kami, nakapagsalita siya. Number 1. Number 2, nakahinga na ng maayos, tinanggal yung respirator. Number 3, nakakain na. Naalala ko yung sinabi ko sa kanya, nung pinapahiran ko siya ng langis at nung binasahan ko siya ng ebanghelyo, palagi ko itong sinasabi sa may sakit. Sabi ko sa kanya, pinatatawad ka na ng Diyos, ipanatag mo ang kalooban mo. Pero para mas mapanatag ang kalooban mo, sabi ko sa kanya, kung may nakasamaan ka man ng loob sa mundo, patawarin mo na rin sa puso mo. Yun pala, itong may sakit na ito, meron siyang anak na matagal nang hindi kinakausap. After 5 days, dumating yung anak na yon. Nagkapatawaran sila. At nung mapatawad nila ang isa't isa, namatay na yung taong ito. If you are given physical healing, hindi yun para maging komportable ka lang, kundi meron kang misyon na dapat pang gawin. At para sa pinahiran ko ng langis, ito ay yung mabigyan ng kapatawaran yung anak niya na kanyang nakalimutan o yung anak niya na nakasamaan niya ng loob. Kaya ano yung pangalawang epekto ng sakramento? Hindi lang kagalingan, kundi kalakasan. Because you may not be physically healed, but you can be emotionally healed or spiritually healed. Pwedeng hindi mawala yung sakit mo sa katawan, pero pwedeng mawala ang sakit mo sa kalooban. Na yung taong may sakit, harapin niya ng malakas ang loob niya, yung kamatayan, o kung ano man yung paghihirap na kaakibat ng kanyang sakit. And that is a grace from the Lord. Kaya kahit hindi ka gumaling physically, yung magkaroon ka ng emotional and spiritual health, napakalaking bagay yon kapag ikaw ay may sakit. Amen ba yon? Bakit ba dinadalaw natin ang may sakit? Hindi naman dahil may dala tayong mga prutas, gatas at pagkain na ang kumakain lang naman ay mga bantay. Bakit tayo pumupunta sa ospital? Para bigyan ng lakas ng loob yung taong may sakit. Amen ba yon? Kaya paalala ko sa inyo, pagka merong may sakit, huwag kayong nag-aaway sa harapan ng may sakit. Huwag kayong doon nanonood ng teleserye sa ospital na ang naririnig ng may sakit ay yung stress ng pinapanood ninyong teleserye. Pag nandun kayo sa ospital, bigyan ninyo ng mga salita ng inspirasyon na magbibigay ng lakas ng loob yung pasyente. Huwag kayong kagaya ng mga tao sa Ebanghelyo na dinidiscourage yung pamilya na sasabihin, hindi, patay na yan. No. Always be an instrument of hope. Amen ba yon? Maging kagaya tayo ni Jairo, na kahit parang imposible na may magawa ang Diyos, lalapit at lalapit sa Panginoon dahil alam niyang makapangyarihan ng Diyos sa lahat at kaya niyang pagalingin ang karamdaman ng may sakit. Amen ba yon? At panghuli, ano ang dinudulot ng sakramento? Kaligtasan. Kung hindi ka man bigyan ng kagalingang pisikal, kung hindi mo rin maranasan ng ganap ang lakas dahil minsan kasi naaapektuhan na yung utak ng taong may karamdaman. Kaya kahit yung emotional health ay hindi na rin siya mabigyan. Ano ang maibibigay sa kanya ng Panginoon? Salvation. Kaligtasan. Kaya yun na yung pinakahuli. Kung hindi man maranasan yung kagalingan at kalakasan,
bibigyan siya ng biyaya ng kaligtasan. At ano yun? Yung kapanatagan na hindi niya naranasan sa mundong ito dahil sa kanyang karamdaman, tiyak na ipararana sa kanya ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya pag dinalhan ng sakramento ng pagpapahid ng langis ang isang tao, tandaan ninyo, walang talo. Dahil hindi man gumaling physically, hindi man lumakas emotionally, spiritually, ang taong ito ay tatanggap ng kaligtasan. At huwag ninyong i-deprive sa mga tao, lalo na sa may sakit, ang biyayang ito. Dahil lang iniisip ninyo, wala nang pag-asa. Dahil lang iniisip ninyo, wala nang mangyayari. Hindi ka Diyos. At hindi ikaw ang hahatol sa kapwa mo. Hindi ikaw ang magsasabing wala nang mangyayari. Dahil ang Diyos, palaging mayroong magagawa. At gagamit siya at gagamit ng anumang instrumento. Kahit na yung sabihin nating laylayan lamang ng damit ni Jesus. Kung ito'y ginamit ni Jesus para maging daluyan ng kanyang biyaya. Yung langis na ipinapahid ng pari sa may sakit, gagamitin din ng Diyos yun para magkamit siya ng pagpapala. Amen? Huwag nating mamaliitin yung mga taong lumalapit sa mga imahen. Kapag sila'y lumapit sa mga puon at nagdadasal sila, hinihipo nila yung imahen. Hindi yung kahoy ang pinananaligan nilang magpapagaling sa kanila kung paanong nanalig itong babae sa Ebanghelyo na siya'y mapagagaling ni Jesus sa pamamagitan ng paghipo ng kanyang damit. Ganon din tayong mga Katoliko. Hindi natin sinasamba ang mga puon, kundi naniniwala tayo na kahit ordinaryong bagay, pwedeng gamitin ng Diyos para magkamit tayo ng kanyang biyaya. Bakit? Sapagkat ganun makapangyarihan ng Diyos. Lahat ng bagay pwede niyang gamitin para magkamit tayo ng pagpapala. Amen? Ang mga sakramento, ang tinapay at alak na nagiging katawan at dugo, ordinaryong bagay kung tutuusin, pero nagiging daluyan ng kanyang pagpapala. Ang langis para sa pagpapahid ng may sakit, ang langis na ipinapahid sa mga may sakit, gayon din ang mga dasalan natin, ang mga rosaryo, ang krus, ang mga imahen. Lahat ng ito pwedeng maging daluyan ng kagalingan, ng lakas at kaligtasan, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay maaari niyang padaluyin sa lahat ng bagay. Kaya panghuli, ano ang sabi ni Jesus? Para maging matatag at muling mabuhay ang ating pananampalataya sa Kanya bilang pamayanan at tayo bilang bawat isang Kristiyano. Ano ang sabi niya sa hulihan ng Ebanghelyo nang bumangon na yung bata? Pakainin ninyo siya. Interesting trivia. Dati, kapag binibinyagan ng mga Kristiyano, inilulubog sila sa tubig, pagkatapos ibinabangon. At pagkatapos nilang bumangon, sila'y tatanggap ng komunyon sa banal na misa. Kaya ito'y paalala sa atin that our health and our faith can only be restored whenever we receive the Holy Eucharist. Kaya mahalaga na kapag tayo ay nagkasakit at kapag tayo ay malakas na, bumalik tayo sa banal na Eucharistia sapagkat ang kagalingan at lakas na ating tinanggap dito ay magaganap. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message na ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang sa madaling sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. Hallow.com/FRFRANZ.
at sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.